Start tayo sa chipset. Helio G99 ang nandito. Yung ganitong chipset kapareho rin ang nasa Realme Pad 2 at Samsung Galaxy Tab A9 para may idea lang tayo sa price range sa chipset na nakalagay sa isang gadget. Pero minsan yung Galaxy Tab A9 mura yan pag naka-sale pero pag wala yan ang SRP niyan. So kung sa chipset na usapan based sa presyo, green flag tayo dito. Lalo meron itong SIM slot. Malaking bagay yan para sa tablet. Di mo na kailangan pang mag-hotspot sa smartphone mo pag walang Wi-Fi na available. Number 2, screen. Full HD Plus na IPS display ang linagay dito at 90Hz din para sa refresh rate. So green flag tayo ulit dito. Di na masama ang 90Hz para sa isang tablet. Number 3, memory and storage. A 256 variant ang nandito sa SRP na 9,499 pesos. 7,499 pesos naman para sa 4128 na Wi-Fi version nga lang. Yung storage nito ay Universal Flash Memory or UFS. So green flag tayo dito kasi mas maraming advantage ang UFS versus eMMC tulad na low power consumption at mas mabilis sa data transfer at mas solid. Number 4, battery. 7,000 mAh ang nandito. Green flag kasi massive battery. Pero bitin lang ako sa 18 watts. Sana at least 33 watts lalo nasa 9.5 naman ang SRP. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa 20%. Na full ito ng 2 hours at 20 minutes. Number 5, feature na wala. So wala ditong tap to wake na gesture. Wala din itong Fusion RAM or extended RAM. Pero possible naman sa future via update upgrade ay magkaroon. Number 6, camera. Ito ang sample ng 8 megapixel sa selfie. Sa akin green flag kasi malinaw naman. Itong XPad, ang main shooter nito ay 8 megapixel sa 1440p. So ito yung sample ng pictures. Ito rin ang video settings na available. Sa video stabilization, red flag tayo dito kasi wala pero expected ko naman kasi nga tablet. Number 7, inclusion or kung ano ang nasa loob ng box. Conclusion, so lumalabas madami namang pros or advantage itong tablet versus cons kung base sa presyo ang usapan. Kasi A256 na UFS na flash memory, sa screen naka Full HD Plus resolution. Okay ang chipset at battery. Kumpara sa ibang brand na mas mahal ang presyo, tapos ito ay may SIM slot pa. Edge kasi rin ng tablet pag may SIM slot. Kesa naman mag-hotspot ka sa main phone mo, mas malakas ang kain ng battery at data. So bakit hindi? Para sa akin, sulit itong bilhin. Pero kung gusto mo ng alternative, mas mura, tapos gusto mo kasi talaga na merong SIM slot at lalaban din yung chipset, ito yung Itel VisoTab 30. So ito yung specs. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na walang sugar coating na review. Ako si Kuya Gizmo, peace.